Assalamu alaikum, كيف حالكم شو أخباركم? Welcome again to another video. I know it's been a long time I did not upload. I was not active for almost 2 months. I was restricted on my page because of posting about Palestine. By the way, don't forget, free Palestine. Please pray for the Palestinian people, to those Muslims who are suffering in Asham. And I was really, I cannot focus also on doing videos because I'm worried about my family for 2 months. I have no message, any update from them. So also busy about the studies and about our exam. But I just wanted to clarify about this issue for those who are following me. Kaya nga may mga nakafollow because they wanted to know the truth. They are a little bit confused about this fitna that happened in the Philippines about Mufti Menk, and especially besides there's issue about the Aqidah and David's first issue about when he hugged one of the daughter of Ustad Ahmed Javier who passed away. May Allah forgive him and have mercy on him. So welcome Mufti Menk in the Philippines. They said it's more fun in the Philippines. Everything, each mistake is an issue ala tul, So I'm gonna read something in Islam Q&A about this question. This answer, it's a little bit closer to what happened when he hugged the daughter of Ahmed Javier. So I'm gonna first make it in English, mamaya Tagalog natin. I'm gonna explain in Tagalog later after this. So we will clarify it later. By the way, I'm here in Riyadh now. You can see the background. It's cold out here. It's 16 degree, 8 o'clock in the morning. So it's cold. That's why I'm wearing like this. Anyway, in Islam Q&A, you can open the website by Sheikh Muhammad Salih Al-Munajjid. He has a website called Islam Q&A. You can type anything. It has any language. Wala lang Tagalog. There's no Tagalog. So it says here, the ruling on shaking hands with an old woman and a young girl. This is close to what happened to the issue. No, mas malapit ito about sa pag-shake hands. So here you can read, it is not permissible to shake hands with a non-mahram woman because the Prophet, peace be upon him, said, for one of you to be stabbed in the head with an iron needle is better for him than to touch a woman who is not permissible for him. Narrated by Al-Tabarani, it is classed as Sahih by Albani. Mamaya Tagalog natin to inshallah. So it makes no difference whether the woman is young or old because of the general meaning of the hadith. The standing committee for issuing fatwa was asked, it is permissible for an old woman to shake hands with a non-mahram man. They replied, it is not permissible for an old woman for any other woman to shake hands with a non-mahram man because the Prophet, peace be upon him, said, I do not shake hands with women. Narrated by Malik ibn Majah. So by the way, that's why sometimes when a woman try to meet me in the meeting, like between influencers or business collaboration or even my graduation, I remember, and the doctor care like I didn't shake hands my teachers, so I hope you understand why, okay? Because our Prophet doesn't shake hands with women, with non-mahram women. Later we explain about mahram, inshallah. So it is said here, with regard to a young girl who are not regarded as desirable, those who are younger than 7 years old, there is nothing wrong with looking at them or shaking hands with them. It is not forbidden to look at their aura of a child below the age of 7 or touch it. This was stated by Ahmad Al-Athram. Narrated that there is nothing wrong with a man putting a small girl in his lap and kissing her so long as there is no desire. So this is explanation of our scholars. So Tagalog natin inshallah tungkol doon sa pag-shake hands. Malapit ito sa nangyari doon kay Mufti Menk, yung niyakap niya yung anak niya, Ustad Ahmed Javier. So sabi dito, hindi permissible, hindi pinapahintulot na makipagkamayan ng babae sa hindi niya mahram. Yung mahram is hindi niya mahram, hindi lang yung hindi niya kadugo. Kahit pa kadugo niya to, kung hindi naman yung taong hindi niya pwede asawahin. Sample ako, mahram ko syempre, nanay, kapatid, asawa, pamangkin na babae, tita. Yan yung mga hindi ko pwede asawahin, di ba? Pero pinsan, hindi ko siya mahram kasi ang pinsan sa Islam pwedeng asawahin. So, hindi din pwede. Pinsan mo pa. Ganon ka-stricto. So inshallah maintindihan niyo kung bakit. So dito tulad ng sinabi ni Prophet, peace be upon him, si Prophet Muhammad, peace be upon him, nagsabi ay, for one of you to be stabbed, kung isa sa inyo ay kumbaga pukpukin ng iron needle, lagyan ng ianuhin ng martilyo, iano ko lang sa malapit na Tagalog as long as I can, okay? Sa malapit lang na nakahulugan. Kung isa sa inyo kumbaga pupukpukin sa ulo ng karayong na mula sa bakal, yeah? Ito ay mas mainam para sa kanya kaysa humawak ng babaeng hindi niya mahram, babaeng bawal para sa kanya. Tingnan mo,
At wala daw to pinagkaiba either yung babae or matanda or bata. So sa standing committee ng fatwa, yung tinanong sila patungkol sa babaeng pwede ba makipagkamayan sa hindi niya mahram, sabi it is not permissible. Hindi pinapahintulot sa matandang babae o kahit sinong babae na makipagkamayan sa lalaking hindi niya mahram. Dahil sinabi ng Prophet Muhammad peace be upon him na siya ay hindi nakipag-shake hands sa babae. So dito din sa baba, sabi niya with regards doon naman about sa young na babae, maliit na bata, babae who are hindi naman desirable, hindi naman parang wala naman pagnanasa, no? Hindi naman sila napagnanasaan, walang pagnanasa. Those who are younger than 7, no? Mababa pa sa mga 7 years old ng age. There is nothing wrong, walang problema sa pag-shake hands sa kanila at hindi naman pinagbabawal na tignan sila sa kanilang aura, yung katawan nila kapag ang bata ay below of 7 years old, 7 pababa. Or kahit hawakan sila, sabi ni Imam Ahmad Al-Athram. At sinalaysay din na walang problema na ilagay ang maliit na babae sa kanyang lap. Di ba ang lap ito? Binti ba yun? At kahit halikan siya as long as wala naman pagnanasa. So, pag maliit na babae, wala namang problema. No? Under 7, mga 7 years old. So, itong babae kasi sa picture, anak niya Ustad Ahmed Javier, naway kawaan siya ng Allah at patawarin siya sa kanyang mga kasalanan. Hindi ko alam kung ilang taon na to, kung nasa 10 or mababa pa. So, sa totoo lang dapat to, hindi na nagkaka-issue sa bata eh. Kawawa yung bata na makita, alam mo ang bata hindi pwede makabasa ng mga issue about sa kanya or bigla siyang nag-viral dahil sa masamang bagay. Dahil kaya nga ino-off ang mga comments sa mga bata dahil hindi na mamaya mabasa nila sa future magkaroon ng depression, magkaroon ng, di ba, trauma. Kagaya ko. So sa totoo lang, I think yung post na yun is private Facebook ng nanay niya eh, 'di ba? I think maybe gusto lang niya ipakita sa mga kaibigan na yung anak niya ininakap ni Mufti, may kaibigan ng tatay niya na kung saan may makikita ka din picture na baby pa, halos baby pa lang tong bata eh, andyan na si Mufti Meg na may picture na sila. So ang punto ko lang, kung privacy to ng nanay, parang bakit ginawang public? Kumbaga bakit ginawa ng issue na kung saan kumalat pa sa simpleng bagay lang. Siya kasama yung Mufti Meg si Dr. Salah, kung saan isa din ako sa nakafollow dito na sa kasama sila yung ni Sheikh Asim Al-Hakim na kinukuha ng kuminsan ng kaalaman patungkol sa mga fiqh o pagkaalaman din. So alam ko, alam nila yung ginagawa nila. Okay? I know that alam nila yung ginagawa nila. Ito ang problema kasi kapag ikaw minsan ay isang doktor, isang ustad or isang sheikh, pagdating sa public, lalo international daya, mahirap. Alam mo yung ang mga tao nakabantay talaga sa bawat galaw mo. Tulad dati yun, mahilig ako magsuot ng Arab dress, shimag. Minsan may nag-comment, mufti ka, di ba? Tapos ganito ginagawa mo. Ang tingin akala sa akin, mufti daw ako porket yung ganun yung suot ko. Hindi nga alam, kultura lang yung damit ng Arabo. Kahit yung bado na walang alam sa desierto na Arabo, ay nakadamit lang ng ganun dahil damit yun dito. Walang kinalaman yun sa Islam na ito scholar, ganito yung damit niya. Kaya nakapagtaka eh. Scholar daw ako dahil akala nila, dahil lang sa pananamit ko. So sana malinaw tayo doon na hindi natin masasabi kung ano yung sitwasyon na yun dahil kung wala namang pagnanasa yung sa bata na yun, di sa kinakampihan. Pero at least nabasa natin sinabi ni Sheikh under ng 7 years old. So hindi ko alam kung 7 years old pa rin ba yung bata or malaki na. So mayroon din dalil yung nanay na nag-share ng patungkol sa ulila na bata kapag ito ay hinaplos mo yung buhok niya or maraming reward. So minsan ako sa totoo lang yung una ko nakita yung picture. Na-touch lang ako. Naalala ko tuloy yung tatay niya. Minsan may nagtanong pa sa akin, anong pakiramdam mo yung nawala siya? Talagang kahit hindi man kayo close friend. Anong hindi close? Alam ko na minsan halos 2 o 3 beses lang kami nag-meet. Isa sa Pinas, isa dito. Na kung saan yung unang dating niya sa Jeddah, ako talagang unang daw hinanap niya. Nakakala niya taga Jeddah ako. So hindi nila alam na yung umuwi na siya ay palagi kami magka-chat. Yung panahon pa nag-aaral ako sa King Saud ay halos araw-araw kami nag-chat na about sa social media, sa technique, yung mga ganito, sa mga kaalaman patungkol sa camera. So ayun, inshallah sana malinaw yung part na yun na kahit sa amin kasi kultura din, kahit pagdating mo sa mga Arabo, nakasanayan din minsan namin yung cute yung bata kahit hindi mo kamag-anak o whatever, diba? Basta under age of hindi pa naman nagdadalaga. So naalala ko din tulad yung nangyari sa akin sa Pinas na may mga sinamahan ako estudyante ng mga Saudis, mga Arabo. Tapos yung nasa palengke kami sa isang fruit shake na shop, may customer sa tabi namin na may dalang batang babae na hindi ko lang alam kung under mga parang 7 years old gano'ng itsura. So nagkyutan itong Arabo at biglang hinalikan sa pisngi. Tapos nagulat ako na parang
bigla yung ginawa yun na hindi ko alam paano i-explain doon sa magulang. Tapos yung sheikh na kasama namin, nagets na niya. Sabi niya, bakit? Hindi ba yan, may problema ba sa ginawa niya? Weird ba yun dito? May kaso, ano? Sabi ko, hindi naman, pero parang ano lang, hindi lang namin nakasanay na isang stranger na halik agad sa anak ko na babae. Parang, alam mo kasi sa amin, madalas nangyayaring rape. Kaya sabi ko, sa Pilipinas, madalas kasi parang palagi may parang mali siya na, no? Dahil tawag dito, madalas ang rape sa atin. Kahit baby nga, nire-rape babaeng bata, walang pinipili ang mga manyakis sa ating mga rapists. So kaya maingat tayo, medyo conservative din tayo mga Pilipino sa ganung bagay na hindi basta-basta hindi ka kilala tapos sinalikan mo yung anak o niyakap mo na hindi ka naman kamag-anak. So in-explain ko lang doon sa kanila, kaya in-explain ko lang din doon sa magulang na Arabo kasi tumato, iba yung kultura sa amin. Kahit minsan hindi namin kamag-anak, nag-cutean lang kami as long as bata, walang desirable. Pero ang pagiging mature ng bata depende din. Kasi kahit si Aisha radhiyallahu anha na asawa ni Prophet Muhammad peace be upon him, sa edad pa lang ng age of 9 sinasabi na is naging dalaga na. So depende din sa babae, minsan maaga nagdadalaga, no? Ako hindi ako nagsasalita walang let's say walang experience. Isa na din akong tatay na maaga, hindi naman maaga lumante pero maaga lang nag-asawa at the age of 19. So may anak na din akong 10 years old ngayon na babae. Na kung saan pagkausap ko, kachat ko na talagang parang isip bata pa, let's say isip bata. Hindi talagang bata pa sa kahit sa 10 years old na ngayon, nagpapabili pa ng Barbie doll sa akin. So talagang hindi pa nagdadalaga, isip bata pa rin sa totoo lang. So depende na yan, no? Minsan nagma-mature yung babae, tignan. Minsan kapatid ko nga na babaeng bunso, nasa 11 of mag-15 pa lang siya yung time na yun. Halos maabutan na ngayon kasing laki ko na babae, malaking babae I mean. So depende na din sa itsura, minsan may maaga nagdadalaga na may parang may mukha nang may mali siya o desirable. Alam mo yung mga itsura. Ito mga Arabiana dito, mga bata. Minsan wala pang 10 years old o lumagpas lang ng 7. Halos parang nagmumukha ng dalaga. Alam mo yun? Kaya hindi na kaaya-aya gawin yung gano'n. Pero kung sa atin sa Pilipino, nakita mo naman, para sa akin yung anak niya, Ahmed Ever, na parang wala naman desirable na nakikita. As in, she looks still look like a kid, young. Depende na yun sa sitwasyon. So, ano man nagawa niya kung kasalanan man, nasa kanya to. Okay? Alam ko, baka makapag-influence siya o sino lang naman kasi nagbigay ng mali siya sa comment, ewan ko. So, ngayon punta tayo about kay Mufti Menk kasi marami nagtatanong patungkol sa kanya. Kaya nga, sa totoo lang, hindi naman ako, wala akong time sana dito eh. Busy ako sa exam, busy sa pag-aaral, busy sa wala talaga akong time dito. Busy din sa pag-aalala sa mga pamilya ko sa Gaza. Alam mo, hilig natin sa issue. Pero kung gusto niyo, kung ang Allah bibigay niya katulad ng problema sa Gaza sa atin, ewan ko lang kung may time pa tayo sa mga ganitong bagay.